Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ano po? Ayon sa Biblia. Wala po tayong pinuputol o dokuspikos, dinadagdag, binabawasan. Kung ano po yung nakasulat, yun lang din po ang ating binabasa. Ano po? Ngayon, sadyang may mga tao na malisyoso ang utak, malikot ang utak. Lalo na po yung mga reliyon na selective, kung tawagin. Kapag hindi po nila kursunada yung binabasa, yung laman ng Biblia, ang sasabihin nila ay corrupted Bible yan. O kaya ay maling salin na Biblia yan. Ano po? Pero magtataka po kayo, yung mga reliyon na kumukontra sa nakasulat sa Biblia, na kumisan pag hindi nila kursunada, sasabihin nilang corrupted Bible or maling salin, pero magtataka kayo, sila mismo ginagamit nila ang Bibliang Yahon. Sa isang pagkakataon sa Facebook po, isang Muslim o ang Muslim ang paniwala, si Jesus hindi tagapagligtas. Si Jesus hindi Panginoon. Si Jesus hindi Diyos. Ano si Jesus sa kanila? Propeta. Kaya tawag nila sa kanila, Propeta Jesus. Ano po? Nagsabi siya sa akin sa Facebook, meron ka bang mababasa na sinabi ni Jesus na si Panginoon? Sabi ko po, kung meron akong mababasa. Tapos sabi niya, baka naman corrupted Bible yan. O kaya, maling salin. Ganyan sila Ngayon, ang tanong ko sa kanya, ano bang Biblia ang tingin mong tama? Ngayon, kung meron kang may papayong Biblia, yun ang aking babasahin kako. Kasi meron akong Biblia rito, baka isa sa mga Biblia kong awak ay magiging tama sa panlasa mo. Kasi bumabatikos po siya sa paniniwala ng mga tunay na Kristiyano, pero ang ginagamit niyang Biblia ay mga Biblia rin po. Na yung mga Bibliang ginagamit naman niya ay hindi niya po unawa. Hindi niya unawa. Kaya pinopost niya para sabihin na ang mga Kristiyano mali ang pananampalataya. Ang malaking problema po, wala siyang may rekomendang Biblia. Kaya sabi ko, o kaya itong mga ginagamit mong Biblia, ni pinopost mo kung anong Biblia yan, di yan na lang ang babasahin ko at ipopost ko kako. Ngayon, pag naipost ko na sinabi ni Jesus ay Panginoon, ang ipopost mo, ang aral ng Muslim ay sa demonyo. Kasi, tinatanong niya ako Tina-challenge niya yung pananampalataya ko bilang Kristiyano. Kaya sabi ko, o sige, i-post mo. Kapag nabasa ko na sinabi ni Jesus ay Panginoon siya mismo i-post mo na ngayon kako ng aral ng Muslim ay kay Satanas. Hindi niya po kayang i-post. Yan lang po ang mga ibang strategy ng mga ibang religion na naglipa na dito sa ibabaw ng mundo. Ano po?
Wala pa pong aral ng Muslim, may Biblia na. Pagkatapos sasabihin nila, yun daw Quran, ang eksaktong-eksakto. Kasi nga sa kanila, ang mga Biblia ay corrupted Bible. Oh. Sa isang pagkakataon po, may nagamunan ng debate. Ano po, yung pareho pong Kristiyano nagsasabi nito, nagdebate po sa isang lugar. Ngayon, natalo po yung isa. Ngayon, yung isang natalo po, may kaibigan pala siyang Muslim na may programa rin po sa radyo. Hindi ko na po maalala yung pangalan niya, no? Kaya sabi niya, yung natalo na walang magagawa. Nagyabang. Sabi niya, sige, makipagdebate ka sa Muslim. O kasi po, may kaibigan siyang Muslim. Ngayon, ang sabi nung kadebate, yung nanalo, sige, tinatanggap ko. Nagkataon, nandun po yung Muslim na may programa. Ngayon, ang sabi nung nanalo sa debate, maglaban tayo debate, pero Bibliang gagamitin natin. Sabi ng Muslim, ay hindi. Ang gagamitin ko, Quran. Yung Quran at Biblia po, hindi magkasundo ang sulat. Sa Biblia, si Jesus tagapagligtas at Diyos. Sa Quran, propeta, hindi tagapagligtas. Di kung babasahin mo yung Quran, talagang hindi kayo magkakasundo. Kaya sabi po ng nanalo, ay hindi tayo pwedeng maglaban kasi nga, yung Biblia at saka Quran, magkalaban. Bagamat may nakasulat pong Yesus sa Quran, pero hindi po tagapagligtas. Kaya hindi rin po natuloy yung debate. Sa madalit salita, yung nagrekomendang talunan, akala niya makakabawi siya. Wala rin pong nangyari. Pahiya lang siya. So, umuwi siya. Ang nagpatuloy sa programa na yon ay yung nanalo. Kasi ang usapan nila kung sino mananalo sa debate, siyang tatayo sa harap ng pulpito at magpapatuloy ng mga ngaral. Ano po? Alam niyo po ba yung dalawang nagdebate? Yung isa, wag na lang, baka sabihin nila naninira lang po tayo ng reliyon eh. Baka sabihin naman naghahangat tayo ng reliyon. Naghahangat ng ibang reliyon. Ano po? Okay, magsimula na po tayo Naalala ko lang po 'yun kaya yung Bible, kaya sabi ko yung katotohanan na nakasulat sa Bible. Kasi nga po, baka meron sa inyo diyan na makakapanood ng video, baka sabihin niyo yung pinakikita kong Bible ay corrupted Bible or maling salin. O meron pa, ibang reliyon naman po ito. Ang sabi niya, nung tiniwalag siya doon sa kanilang reliyon na kinabibilangan, tiniwalag siya. Kasi nga po, nung mamatay yung founder nila doon, ang pumalit babae. Hindi niya matanggap, ang gusto niya siya ang papalit. Pero nagkaroon po sila ng botohan sa council. At ang ibinoto po nila, hindi siya, kundi yung babae. Kaya, napagkasundo kung sino nanalo sa boto, yun ang tatayo o mamumuno kasi namatay na po yung namumuno sa kanila. Ngayon, hindi ko po tanda, 1975 po nangyari, namatay yung pinuno nila. Ano po? O yan, baka may idea na kayo dyan.
1975, ano po. Kaya nung mapalitan po ng babae, itong isang reliyon na ito, yung puno ng reliyon, unti-unti po siya nagiba. Parang nagsosolo na siya. So, napansin po ng mga kasama niya na parang umiiba siya. Kasi nga po, hindi niya matanggap na babae yung namumuno. Ang gusto niya lalaki. Ano po? Kaya ang ginawa po ng council nila, nagbotohan sila, tiniwalag siya. Ano po? Tiniwalag. Sabi niya po, hindi naman ako tiniwalag, sabi niya. Pero pinakikita po yung sulat ng council na tiniwalag po siya. Ano? Yun pong tiniwalag na yun, isa rin ang may konting malikot ang utak. Nagtayo siya ng kanyang reliyon ngayon. Ginaya niya po yung reliyon pinanggalingan niya. Pero ang problema, pag pinarehistro mo po sa SEC, pag may kapangalan ka, reject ka. Ano po? So, ginawa niya, ang ginamit niyang Biblia para marehistro yung gusto niya, ay ginamit niyang Biblia yung Magandang Balita Biblia. So, naaprubahan po yung pangalan ng kanyang iglesia o yung kanyang simbahan na tinayo. Dahil iba po yung Bibliang ginamit nung kung saan siya natiwalag. Ano po? Yan. Kasi yung Bibliang ginamit nung nagtiwalag sa kanya at saka yung Magandang Balita, bagamat the same verse and chapter, pero magkaiba po yung mga sulat na kalagay. Kaya naaprubahan siya, naitayo nga po niya yung kanyang samahan. Pero ang problema, nang tumagal-tagal po, binabatikos niya po yung Magandang Balita Biblia na maling salin daw. Narinig ko sa kanya yun eh. Kasi meron din po rin silang programa. O isipin niyo po yun. Maling salin ng Magandang Balita Biblia. Pero yun ang ginamit niya para maparehistro yung simbahan na tinayo niya. O kita niyo po, hindi ba malikot ang isip niya? O. Kaya sinasabi ko po sa inyo, may mga tao, pag hindi nila questionado yung nakasulat, yan, sasabihin nila corrupted Bible or maling salin na Biblia yan. Hindi po, lahat po na nakasulat, sinulat na po yan eh. Matagal na po nakasulat. Paniwalahan na lamang po natin. Yung mga translation ng Bible naman, kaya kung minsan makapapansin ninyo, kung babasahin yung mga copyright nila, yung iba-iba ang mga petsa, wala naman po problema yun eh. Alam niyo po, kaya sila gumagawa ng iba't ibang translation. Lalo na po ngayon, meron pong bagong labas na hindi Biblia siya, pero yung nakalagay po, meron na siyang mga example, halimbawa. Oh, bibili nga po ako ng ganun eh. Nakita ko na po sa YouTube. Minsan napanood ko yon. Meron siyang mga explanation. Parang napakagandang guide. Ika nga. Pero yung mga iba, kinu-question din nila yun. Yung mga explanation niya. Bagamat hindi ko pa po nakita personal, pero sa YouTube nakita ko po yung picture, yung Bible na yon. Na yan nga po nangyayari. O sige, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Magbabasa na po tayo ng Biblia. Pero bago tayo magbasa, tayo muna ay mananalangin. Salamat, Panginoon. Samahan mo po kami sa pagkakataon na ito na buksan ang puso ng bawat isa upang sa ganun pagkinabangan po namin ang iyong salita. Sapagkat ang salita mo ay buhay ang atid sa amin, hindi lang po buhay, at the same time ay buhay na walang hanggan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Ito po yung babasahin ko.
Kagaya ngayon, ang ginagamit ko pang Bible, Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ano po? Hindi po ako pastor. Biblia po ng mga pastor ang ginagamit ko na ito po sinasangayunan ng iba't ibang denomination, ng iba't ibang mga sekta ng reliyon. Ito po, iba-iba po sila. Andito po yung mga pangalan nila. Oh. Ayan. Pagkatapos sa susunod, iba't ibang denomination po na inaprobahan po nila ito. Kaya ang pangalan po, ang Biblia ng mga pastor. Ano po? So, ibig sabihin, pag kinontra mo yung nakasulat dito, ilan yung na sumasangayon sa sulat dito na sinasangayunan? Titignan ko lang po ano. Ito po. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 samahan ng iba't ibang simbahan. Kaya neutral po itong Bibliang ito eh. Yung 13 na yon, sumasangayon sila sa nakasulat dito. Pagkatapos sabihin mong maling salin yan, aba, kung ikaw lang mag-isa, linalabanan mo 13. Sa tingin nyo po, sino kayang papanigan ng tama? Yung isa o yung 13? Oh, ano po? Siyempre, doon sa 13, 13 bumoto yun eh. Na itong salin na ito, ay talagang inaprobahan po nila. Ano po? O ito, meron ko pong babasahin. Dito po sa 1:17:3, yun po ang babasahin ko muna. Ganito po ang mababasa. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesus na iyong sinugo. Oh. Ano daw po ang Diyos? At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Oh. Yung Diyos, tunay na Diyos. Ano po? At si Jesucristo na iyong sinugo. Oh. Dito pa lang mababasa mo ng hindi lang ang Diyos ang tunay na Diyos dito, kundi pati si Jesus at si Jesus. Oh. Pinapatungkulan tunay na Diyos. Ang Diyos Ama, yung una, at ano po nakalagay? At si Jesucristo na iyong isinugo. Ngayon, sinasabi nila, si Jesus daw hindi tunay na Diyos dito. Ang Diyos lang daw ang tunay na Diyos. O kita nyo po? Nakalagay eh. Ang tunay na Diyos, ang Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. O. Ngayon, babasa naman tayo na mayroon talagang letra por letra. Yan. Ganyan po sila eh. Meron ka bang mababasa? Letra por letra. Ganon sila eh. Ito po. Sa unang 1:5:20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos.
sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ito po, letra por letra pa. Si Jesus po ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Maliwanag po, kung ang Panginoon Diyos na Ama ni Jesus ay tunay na Diyos, ganon din po ang kanyang anak, tunay na Diyos din po, gaya ng kanyang ama. Oh. Alam niyo po ba, nung isasagot na ngayon ng malikot ang utak, di lalabas, dalawa na ang Diyos. Yan. Binibilang nila yung Diyos. Yun naman ang kanilang isusunod. Hindi po ba malikot ang utak nung nagtatanong na yun? Kasi sa kanila, si Jesus hindi tunay na Diyos, kundi tao. Ano sinasabi nila ngayon? Pag nabasa mo yung unang 5:20, ay maling salin niya. Kita niyo po? Gagawin nilang maling salin. Ang alin? Kung yung 13 grupo ng iba't ibang denomination ng reliyon, inaprubahan po nila yung sulat ng Bibliang ito, ng poemen. Tapos ikaw, isa ka lang reliyon, kukontra ka sa 13, aba, kaibigan, mag-isip ka naman. 13 laban sa isa? Sa tingin mo mananalo yung isa? Yan po yung mga malilikot ang utak. Binigyan ko na yung halimbawa. Ano po? Yung mga iba't ibang malilikot ang utak. Hindi, kapag nakasulat na po, paniwalaan nyo po. Ano po? Ngayon, kung hindi ka naniniwala, sabi mo, maling salin yan, di huwag kang magbasa ng Biblia. Ang masakit, sinasabi nilang maling salin, pero yung Bibliang ito, ginagamit din po nila sa kanilang programa, sa telebisyon, at sa radyo. Yung nagsasabi namang, nung araw, meron po ako napanood. Nung kailan lang? Siguro mga 3 weeks ago. Yung nagsasabing maling salin ng magandang balita Biblia. Alam niyo po, yun ang ginamit niya. Kaya sabi ko, magulo ang taong ito. Sinasabi niyang maling salin yung magandang balita Biblia. Pero meron siya sinagot sa mga nagtatanong sa kanya, ang ginamit niya po, yung magandang balita Biblia. Kaya sabi ko, wala. Mukhang may sayad ka ako. Alam niyo po, kung ang Diyos sa langit, meron po akong babasahin. Dito po sa Mateo 16:17, ano po? Ito, Mateo 16:17. Sabi po ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, ang kausap si Apostol Pedro,
Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Nasaan daw po yung Ama ni Jesus? Nasa langit. Yun po yung Diyos Ama. Yun po yung tunay na Diyos. Kung Ama ni Jesus yung tunay na Diyos, di natural yung anak tunay din na Diyos, gaya ng kanyang Ama. Kasi mag-ama sila eh. Pero hindi po matanggap. Hindi matanggap. Kaya lagi ko sinasabi, ikaw kaibigan, yung tatay at nanay mo ba tao? Siyempre, sagot mo naman, oo. Oh. Sino ang bunga ng kanilang pagmamahalan? Di ikaw. Tao ka ba? Oo naman. Oh. Yung magulang mo, tatay at nanay mo, parehong tao, ang kinalabasan, gaya mo, tao rin. Oh. Kung sasabihin mo naman si Jesus, hindi tunay na Diyos at tao, lalabas ang kanyang tatay sa langit, ay tao rin kagaya niya. Oh. Pero ang masakit, pag manalangin po sila, amang Diyos, Ama ang tawag nila sa Diyos na nasa langit. Pagkatapos, sasabihin mo, yung anak niya, si Jesus, ay hindi Diyos, tao. Hindi po ba, wala po sa, wala sa hulog, ika nga. Ipagpipilitan pa po yun eh. Ipagpipilitan. Talagang ganun po, meron mga taong religious person, pero meron pa po akong babasahin about religious person. Sa panahon naman ni Apostol Pablo. Na itong mga religious person, ang sabi ni Apostol Pablo, ganito. Sa Roma, si Apostol Pablo po nangaral sa Roma, hindi po si Pedro. Hindi po nakarating ng Roma si Pedro para mangaral. Ang nakarating po si Pablo. 2 taon po siya nangaral sa bansang Roma. Kasi nililitis po siya sa kanyang pangangaral about Jesus Christ. Ito po dito po sa Roma 10:1. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. 2. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. O, kita niyo po. Religious person, gusto nila maging kalugod-lugod sila sa Diyos, pero mali ang pamamaraan nila. Ganyan din po sa panahon natin. Maraming mga reliyosong mga tao, ang gusto nila para silang magaling. Magaling sa iba. Pero, yun nga po sinasabi ko. Hindi tinatanggap na tunay na Diyos si Jesus, kundi tao lamang. Nagmamagaling. Anong sabi ni Apostol Pablo sa mga nagmamagaling na yan? Sa Roma 1:22, ganito po nakalagay.
sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga angal. Nagmamarunong ka? Para bang marunong ka pa sa nakasulat sa Biblia? Sasabihin mo, corrupted Bible yan. Kesyo, maling salin yan. Pero ginagamit nyo rin eh. Pag sinabi mong corrupted Bible yan o maling salin yan, huwag mong gagamitin. Kasi mali na nga eh. Gagamitin mo pa. Ngayon, yung isang malikot na utak na sinasabi ko po, para ma-rehistro yung kanyang simbahan, ginamit niya magandang balita, Biblia. Oh. Saan siya bumibili ng Biblia? Sa Philippine, dun po sa PBS, Philippine Bible Society. Yung Philippine Bible Society ang nagsusupply ng magandang balita, Biblia. Tingnan nyo po yun. Namimigay sila ng Biblia eh. Kung gusto mong Biblia, bibigyan kanila. Pero ano sabi ng kanilang puno? Doon sila bumibili. Sinabi niya, napanood ko po sa kanyang programa sa Philippine Bible Society. Pero yung magandang balita, sila rin po nagpo-produce yung Philippine Bible Society. Kita nyo po, sasabihin niya maling salin eh. Tapos doon din pala siya mo-order ng Biblia para ipamigay. Anong tawag doon? Nagmamarunong. Ano po, tandaan po natin, kung ano po yung nakasulat, maniwala po tayo. Ano po, nakasulat na yan eh. Oh. At sinasabi pa nung isang malikot na utak na yon, na binabasa niyo sinabi ni Pablo doon sa 4:6 ng Korinto. Panghuli po, babasahin ko ano. Tignan po natin ano. Ito po, unang Korinto 4:6. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginagamit kong halimbawa para sa inyo kapakinabangan upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Oh. Huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang amakin ang iba. Oh. Ano daw po nakalagay? Napakaliwanag, kaibigan. Huwag lalampas sa nasusulat. Kung ano yung nakasulat, huwag mo nang pakialaman. Yung iba, kung ano na pang kinakatikot nila. Para lang labanan yung nakasulat eh. Hindi po gano'n ang Biblia. No po. Kaya sabi ko nga po, madalas sa mga pangangaral ko, kung ayaw nyo lumipat ng ibang reliyon, di huwag kayong lilipat. Pero yung inyong pananampalataya, kung ano yung wala sa Biblia, o yung ginagawa ninyo wala sa Biblia, talikuran nyo yun. Kasi wala sa Biblia yun eh. At ang yayakapin ninyo, yung aral na nakasulat sa Biblia. O hindi po ba? Huwag ka lumipat kung ayaw mo lumipat. Wala namang problema yun eh. Sapagkat darating ang araw, ililigtas ng Panginoong Yesus yung mananampalataya sa Kanya. Hindi po yung ewan ko ba, yung iba po pinagmamalaki pa simbahan nila, kesyo daw, ganito, ganito eh. Isa nagpahiyabangan. Sabi nung isa, malaki ang simbahan namin, nandun sa Quezon City. Yung kanila main church. Sabi na bang iba, na itong sumagot,
O sige nga, ilipat mo nga yung simbahan mo doon sa simbahan namin sa Roma. Kasyang-kasya, kulang pa nga yan. O kung palaki yan lang ng simbahan, sabi niya, di mas malaki yung simbahan namin doon sa Roma. Oo nga naman. Ano po? Iyan po minsan ang nangyayari po sa mga taong mga reliyoso. Kaya yan, sabi ni Pablo, yung gusto niyang maligtas yung mga kababayan niya na kasi nga mali ang pamamarahan. Hindi sa tamang aral ang kanila sinusunod. Kaya nagpipray siya na sana maligtas sila. Ibig sabihin, pag mali pala ang pananampalataya, pamamarahan mo, hindi ka pala ligtas. Hindi ka pala ligtas. Paano ka may tatama? Yung nakasulat sa Biblia, ang yakapin mo. Itapon mo yung mali sa aral mo. Hindi ba nung araw sinasabi, itapon ng masama, pulutin ng mabuti. O naalala nyo pa po yan? Yung alas 6, no? Si Paeng Yabot. Yung alas 6, no? Sa DCRH. Itapon ng masama, pulutin ng mabuti. Kung ikasasama mo po yung paniniwala mong ganyan, itapon mo kung wala sa Biblia. Kunin mo yung nasa Biblia. Pinalitan na lang po nila yun eh. Yun daw isda, itapon mo yung tinik, kunin mo yung laman. Malikot din ang isip ng tao eh. Ano po? Paano kung kumain ka ng sardinas? Di mo nagtatapon yung tinik kasi malambot na yung tinik eh. Ano po? Ala, mga hutak ano po yun eh. Malilikot. Kaya sabi ko, malilikot ang utak. Sipin nyo, nakasulat na, kinukontra pa. Hindi raw tunay. Sino paniniwalaan ko? Yung nakasulat na sinulot ni Juan? O ikaw na nagsasabi lang na kailan ka lang naging tao? O wala ka po, tao na si Juan eh. Tapos nung dumating ka, mali yan. Di po ba? Wala. Malikot ang utak. Kung ano yung nakasulat ba, paniwalaan niyo po, ano? Kaya hindi, hanggang dito na lamang po. Tama na. Ano po? Sige. Papangalanan ko lang po kasi pinangalanan ko yung Muslim, ano, baka naman sabihin nyo, in fairness sa mga kaibigan Muslim, hindi tayo magkahaway. Actually, may kaibigan din ako Muslim eh. Sa kanya ako kumukuha ng mga leaflet na binabasa ko tungkol sa Quran. Ano po? Yung natalo sa debate, ang samahan na yon ay 7-day Adventist. Ang nanalo sa debate ay PMCC Fort Watts. Ano po? Yung malikot ang utak na tiniwalag, yun ay natiwalag po sa Sabadista. Hindi po Sabadista. Ano po yun? Iglesia ng Diyos sa Suway. Ano po? Kay Nicolas Perez. Noong 1975, namatay po si Nicolas Perez at ang napili pong mamumuno sa kanila ay si Lolita Guguran, babae. At yung tiniwalag naman nila sa grupo ni Nicolas Perez ay walang iba kundi si Eli Soriano na sinasabi niya hindi raw sa tiniwalag pero tiniwalag po siya. Ano po? Ngayon, yun namang hindi naniniwalang tunay na Diyos si Jesus ay Iglesia ni Cristo na tayo ni Yumao Felix Manalo
na si Yumaong Felix Manalo, ang dami pong nasa liyang reliyon, isa rin po yan sa mga Sabadista nung araw. Nanggaling din siya sa Sabadista. Na po, kay Ellen G. White. Yung Sabadista, yung natalo po na debate ng PMCC Fort Watts. Na kung mayroong kaibigan na Muslim, gusto niya, doon siya babawi. Kanya lang, hindi nagkasundo, ang gagamitin ay magkaiba. Yung Fort Watts, ang gusto niya po, Biblia. Ang gusto naman ng Muslim ay Quran. Kaya hindi rin po sila natuloy. Po, yung masakit po, yung natalo, sinasabi nila, umatras daw po yung Fort Watts sa debate sa kanilang programa. Talagang ano din po eh. Ewan ko ba, kung kawalang yan ba yun? Sabi niya, umatras sila. Ayaw nila lumaban sa Muslim. Hindi niya po kinuwento ang buong detalye. Senior cut niya, ayaw daw lumaban. Kaya nga hindi po natuloy kasi nga hindi nagkasundo. Ang gusto nito, Quran. Ang gusto naman ng isa, Biblia. Kaya hindi po sila nagkasundo. Pero hindi, yung sinasabi naman na Sabadistang natalo na yun ayaw daw lumaban. Anong ayaw? Gusto nga kaya nga tinatanggap niya yung rekomenda ng Sabadista. O sige nga, labanan mo yung Muslim, yung pangalan, nakalimutan ko lang po yung pangalan Kasi hindi ko na rin po masyadong naririnig yung tao na yun Ano po? Pero pag naalala ko, minsan sasabihin ko po dito. Sumagot naman po yung Fort Watts. Hindi lumaban. Sabi niya. Yan, para maging fair. Nagsisinungaling na yung Sabadista kasi napahiya sila. Napahiya sila. Kasi natalo sila. Nagbalot-balot na sila. Lumaya sa venue. At nagpatuloy si Bishop Bishop Art Periol. Siya po yung area coordinator ng Cavite sa Malagasang. Yan. Nakita nyo na po, pinangalanan ko si Elo Soriano, yung malikot ang utak. Nakesyo daw maling salin, pero yun ang ginagamit niya para may rehistro yung datindahan. Ano po? Tandaan nyo po yan. Wala pong ukus-pikos dito. Pati yung kamatayan ng Nicolas Perez, alam ko po sige po, Nandito na lamang, kaibigan. Sana meron po kayo natutunan. At sana po, i-share nyo. I-share niyang i-share. Malay ninyo, magliwanag po sa iba kapag napanood nila ito. Ang kaligtasan po kay Jesus, wala nang iba. Kaya nga yan dalawa in Christ alone, Acts 4:12. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan ng tao. Ano po? Kaya yung Muslim, hindi na po siya sumagot kasi total, tina-challenge niya ako, di challenge ko rin. I-post mo muna pag nasagot ko yon. Sigurado sasagutin ko ako dahil meron nakalagay sa Biblia na sinabi ni Jesus siya ay Panginoon. Akala niya po siguro may isahan ako. Hindi niya pinost yung gusto ko sabihin sa kanya na ang aral ng Muslim may galing kay Satanas. Kung mababasa ko sa Biblia na si Jesus ay Panginoon, ayon sa kanya mismo. Kita niyo po. Praise the Lord. Sige kaibigan, hanggang dito na lamang po. Patuloy niyo pong tangkiligin ang aking video
Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nagsasabi, God bless us all. God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Amen.